manalangin. Namin kami po ay magandang loob sa inyo, magandang gabi po sa inyo. At kami muli ay naririto sa inyong paanan para kami ay magbulay-bulay ng iyong salita. Hiling namin ang inyong banal na spirito na siya muli ang siyang gagabay sa amin, siyang aming maging guro. At amin pong maunawaan ang inyong pong mensahe sa pamamagitan ni Apostol Juan sa kanyang pong sulat. Sa ilang po ang papuri at pagsamba. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo nasa 1 John chapter 4 verse 1 to 6. 1 John chapter 4 verse 1 to 6. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. So dito po sa passage na ito is parang parallel ito dun sa sulat ni Apostol Juan sa chapter 2 verse 18 to 27 na kung saan ay binigyan ng babala ni Apostol Juan ang kanyang mga kapatid sa Panginoon sa presensya ng mga Antichrist na sila ay lumabas nga mismo sa loob ng iglesia. Sila'y umalis. Ngayon, dito, ang tutukuyin ni Apostol Juan, pangalawang babala niya, ay yung espiritu naman ng Antikristo. Na makikita natin, ang espiritu na ito, ang siya nag-i-inspire sa mga false prophets, sa mga bulang, mga ngaral. Ayan. So here, makikita natin, sabi, dyan sa verse 1, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world. So itong mga opponents ni Apostol Juan ay nag-claim sila. Okay, pinagyayabang na nila na sila ay kumbaga may inspirasyon galing sa spirito. Ang problema, kaninong spirito yon? Sa spirito ba ng Panginoon? Okay, so makikita natin dito yung inspiration na sinasabi nila ay dahil sila ay nakakapagbigkas ng mga pahayag na sinabi daw ito mismo ng Diyos sa kanila personally. So meaning to say, nangusap sa kanila besides doon sa salita ng Diyos sa ibang kapamaraanan. Maaaring audible voice ang kanilang pagpakinig, or sila ay nagkaroon ng tinatawag na vision, or sila ay mismo pumunta sa kalangitan at doon pinakita either sa pamamagitan ng dream or what. Pero sabi nga lahat ng yan ay mahirap pong i-claim, mahirap pong paniwalaan basta-basta. Kasi nga, it's their word against the word of God. Paano kung yung mga sinasabi nila ay salungat dun sa salita ng Diyos? Papaniwalaan pa ba natin? Ang dami nang naglipanan ng panahon ni Apostol Juan ng mga ganyan, at sa panahon natin ngayon ay ang dami na. Okay? At maraming mga Kristiyano ang nalilinlang. Gaya nung sinasabi ko, si Sundar Sadhu, isang Indiano na self-proclaimed prophet.
na nagpunta rito sa Pilipinas at nagpunta sa iba't ibang parte ng mundo at marami siyang nahahatak at napapaniwala. Okay? Paano? Ayaw magbasa ng Biblia ang mga tao. Bagkus ang gusto nila ay yung makarinig sila nung kikiliti sa kanilang mga tenga. At yan ay binigyan na rin ng warning ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, at itong ni Apostol Juan. People will later on, sabi nga, listen to things that will tickle their ears. Yung kikiliti lang sa kanilang mga tenga at hindi na mismo ang salita ng Diyos. Kaya itong ating pag-uusapan ngayon ay napaka-importante sapagkat napakarami po ng mga iglesia ngayon na nagumpisa sila ng maayos na panimula sa pag-aaral ng salita, pero nauwi sa bandang huli sa hindi maganda, sa hindi tama, at sa lihis pang landas. Bakit? Kasi napasukan na pala sila ng mga bulaang propeta. Okay? So yan. So sila sa kanila, meron yung tinatawag na mga signs daw, okay, na pinapakita sa kanila ng Diyos, kaya't napapaniwala ngayon nila ang kanilang kongregasyon. Kaya't ito ang warning ni Apostol Juan. Okay? Hindi yung warning patungkol sa presensya ng espiritu sa pamamagitan ng mga false prophets na yan, kundi yung mga false prophet na ito ay minimimik nila, ginagaya nila kunwari na itong nangusap sa kanila ay galing sa espiritu ng Diyos. Okay? Pero bakit sila lumabas ng iglesia? Bakit sila umalis at hindi sila nakatagal kung yun nga ay sila nga ay kaparehas ng mga tunay na mga mananampalataya? Pero sa totoo, kapag hindi parehas ang espiritu na nananahan sa isang iglesia, meron at meron aalis dyan. Either ang aalis dyan, kapag ang namumuna, for example, ay isang bulang mangangaral, ang aalis dyan is yung totoo na mananampalataya ng ating Panginoon. Kapag hindi niya na makita na tama ang daang tinatahak ng iglesyang ito, kahit sa ano pang persuasion niya sa pastor, sa elders, sa leaders, sa mga miyembro, at kung talagang bulag talaga sila, ay walang magagawa yung tunay na mananampalataya kundi siya ay umalis. Pero dito sa puntong ito na binabanggit ni Apostol Juan, ang umalis dito ay ang mga bulaang mga ngaral. Kaya sabi nga, they were with us, sabi before, but they left. Okay? So meaning to say, umalis sila. So ibig sabihin lang na they were not really of us. Hindi talaga sila kabilang sa atin sapagkat talagang iba yung espiritu na na gumagabay sa mga bulaang mga ngaral. Okay? At ang kakataka pa, itong mga bulaang mga ngaral na to, kapag sila ay nagproklama, dahil nga sa tingin ng mga taong nakikinig sa kanila, ay sila ay angat kaysa sa mga normal na taong naroon sa loob ng grupong yon, ay napapaniwala sila. At nagiging successful sila sa pag-convert ng marami. Okay? Diyan natin makikita yung the likes of itong mga sinasabi ko nga sa aking turo nung linggo, sina Creflo Dollar, sina Joyce Meyer, okay? Sina Benny Hinn, okay? Sina Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, mga yan, mga kilalang mga mayayaman na yan sa Amerika na leader. Okay? At sila ay maraming nahahatak. At dun sa New Apostolic Reformation, sina Mike Bickle, yan, isang mga yan, sina itong si
kalimutan ko yung pangalan sa yung ano ng church ng yung pastor ng Bethel Church sa Redding, California. Okay? Si Bill Johnson, yon nakuha ko, si Bill Johnson. Ito mga ito, nagpapanggap sila na sila ay may knowledge na galing sa Diyos at kahit sablay na yung turo nila, pero dahil kasi sila ay, for example, to si Bill Johnson, siya ay nagkikater sa signs and wonders, meaning to say na kapag may binigkas silang salita, ay yun ay nagkakaroon ng buhay at nagkakaroon ng katotohanan. Ibig sabihin, may power daw tayo sa ating words. At maraming mga iglesia na ganyan din. Sinasabi nila, uy, wag ka magsalita ng ganyan kasi magkakatotoo yan. That's mysticism, okay? That's mysticism. Pero sa kanila, they went even farther into seeing this as something supernatural. And for us as Christians, it is mystical. Ibig sabihin, mga kababalaghan na wala namang katuturan. Gaya ng sinasabi ko, sila ay pupunta nga sa puntod ng isang namatay na Christian leader noong matagal ng panahon, say, halimbawa, early 1900s, ganyan, o kaya in the 1930s or 40s or 50s, 60s, at sila hihiga doon para daw makuha nila yung power nung kung pastor man yon o isang leader ng iglesia ay lumipat sa kanila yung galing at bisa nung kanyang pagpipreach nung kanyang kapanahunan. That's mysticism, okay? That's evil, okay? Huwag po tayong madadala sa mga ganyan. Hindi po totoo ang mga yan. Maaring totoo na merong power, pero hindi totoo na lumilipat yung espiritu ng taong yun sa kanila. Okay, maling-mali po yan. And yet, makikita natin, napakarami nilang nahahatak sa iglesia. Para bang napakagaling nilang mag-convert. Okay? Pero sabi nga ni Apostol Juan, talagang ganun eh. Pag totoo ang tinuturo mo, halos mangilan-ngilan ang madadala mo sa iglesia. Pero kapag hindi totoo ang tinuturo mo, yung makakakiliti sa mga tenga nila or yung mga turo na magsasabing sila ay pagpapalain, sila ay yayaman, sila ay makaka-abroad, okay, pagpapalain ang kanilang negosyo. Siyempre, marami ang mga tao, mas yun ang pipiliin nila, masahang rin nila. Kahit pa hihingan sila ng pera pagkatapos, sasabihin, mag-donate lang kayo ng ganito. Ibigay nyo sa Panginoon at babalik din sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. So makikita nyo pati ang pagbaluktot sa mga salitang iyon ay kanilang gagawin para lang sa kanilang pangsariling interes. Kaya ito ang warning ni Apostol Juan dito sa mga false prophets na to. Lalo na tayo ay nasa last days na nga eh, di ba? End times. Meaning to say, nung unang dumating ang Panginoon, marami na mga bulaang mga ngaral hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan po yung span ng tinatawag na last days. Ay lalo pang dadami ang mga antichrist at mga false prophets and false religions. Kaya nga, nagiging problema tuloy sa iglesia ang pag-aayos sapagkat imbis na mga totoo ang mga nasa loob ng iglesia, napasukan ng mga hindi pa mananampalataya. Ito pa yung sinasabi ko nga na mga taong naniniwala sa decisionism, ito yung mga tinatawag na naniniwala sa mga altar call, na akala nila kapag nag-altar call, ligtas na sila, basta't nabanggit nila, without even understanding kung ano yung tinatanggap nila. O kahit pakilala nila, natatanggapin nila ang Panginoon, pero alam ba nila ang ibig sabihin ng kanilang pagtanggap na yon? At saka sabi ko nga, hindi tayo ang tumatanggap eh. Hindi tayo ang unang tumatanggap. Ang Diyos ang siyang tumatanggap sa atin. Okay? At siya rin mismo ang magbubukas ng ating mga kaisipan, ng
ng ating puso. Pero bakit nagiging problema, sabi ni Apostol Juan? Kasi imbis na lumago na sana mga tao sa loob ng iglesia, ay kailangan pa ngayon i-weed out yung mga hindi totoo. Ito tuloy tinatawag na the parable of the weeds and the wheat and the tares. Okay? Meaning to say, yung mga totoo at yung mga hindi totoo. Kaya talaga sa isang iglesia, meron at meron na mananatiling hindi pa regenerate or hindi pa mananampalataya. Ang hirap malaman yan, lalo't kung sanay na sila sa mga Christian jargon o yung mga salita o mga kataga na ginagamit. Pero sabi nga, yun nga ang malaking problema. Paano kung ang iyong iglesia pala mas marami ang mga bulag kaysa sa mga totoo? Definitely, yung mga totoo, sila na lang ang aalis. Lalo na kung yung leader nila, yung tumatayo sa harap, ay isa ring bula ang mga ngaral. Sinasabi ko, isang example pa itong Elevation Church, si Stephen Furtick. Kilalang kilala ito ng mga maraming kabataan. At sila ay nahuhumaling sa kanyang karisma, na ang galing niyang kumbaga, sa kanyang tayo lang, sa kanyang mga posture, sa kanyang paggalaw. Minsan mag-stoop down lang siya, tapos kunwari magre-recline siya dun sa stage. At kung ano ng mga kwento, at kung ano ng mga libro na kanyang sinulat, pero lahat ito ay sablay. Wala sa tamang interpretasyon, and yet, tignan nyo sa evangelical churches, ang dami ang sumusunod sa kanya. Mangilan-ngilan lang, makikita natin sa YouTube yung mga nagsasabing kami umalis na dito sa iglesyang ito kasi nakita namin na talagang lihis na ang tinatahak ng iglesyang ito. And yet, napakadami ang bulag. Napakadami pa rin ang nagpapatuloy at akala nila sila'y ligtas. Kaya nga, ito yung pangalawang warning ng ating butihing apostol. Sabi nga niya, yung test para malaman natin na totoo ang iyong pagkakilala is that si Kristo ay pumarito sa lupa at siya'y nagkatawang tao. Sapagkat ang mga bulang mga ngaral na yan o mga propeta ay naniniwala sila na merong Kristo at merong Jesus. Pero kanila itong pinaghihiwalay. Iba si Kristo at iba rin itong si Jesus. O kaya gagawin nila na hindi totoong nagkatawang tao si Kristo at hindi siya totoong si Jesus ay Diyos. So, ibig sabihin, hindi 100% God, hindi 100% man. So, pag ganyan, maling-mali na ang turo niyan. Okay? Itong mga false prophets na to naniniwala na si Kristo ay Savior of the world. So, correct. Pero, sabi nga, dinideny nila yung connection nung pinaka-divine na Kristo doon sa tao na Jesus of Nazareth. Yan. Kaya dito pumasok yung mga panahon po ni Apostol Juan at ng mga sumunod na mga panahon. Pagkatapos niya, meron na yung Gnosticism, di ba? Yung sila ngayon nagkakaroon ng yung binanggit ko kanila mga example na sila merong esoteric knowledge na sila lang daw nakakaalam, kaya't sila daw ay dapat pakinggan. Meron din itong pangalawa, yung Docetism. Ito naman yung paghihiwalay doon sa pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo. So, hindi raw siya 100% na Diyos at 100% man. So, lahat ng mga yan ay nangyari na yan noong unang panahon pa. Pero hanggang sa panahon natin ngayon, ay inailalabas muli yung ganyang klase ng heresy or maling katuruan. Kaya yun ang babala ni Apostol Juan. Kaya sabi nga dito ni Apostol Juan, sabi niya, ang gospel o ang ebanghelyo ng Kristyanismo ay kumbaga nakatago sa mundo. Hindi ito mahanap-hanap ng mundo. Bakit? Kasi
Hindi mo mahahanap ang ebanghelyo unless na mismo ang Diyos o ang Espiritu ng Diyos o ang Panginoong Hesus ang siyang magi-intervene sa buhay mo na madilim, na makasalanan. Siya mismo ang kikilos, siya ang gagalaw. Hindi mo hahanapin ang liwanag sapagkat walang tao naghahanap ng liwanag. Kaya nga ang Diyos ang siyang true seeker. Siya yung naghahanap. Kaya nga kanyang iniiwan ang 99 na tupa para hanapin yung isa sapagkat siya yung talagang naghahanap. Okay? At kapag nahanap ka niya, ikaw ay kikilala sa Panginoon. Bakit? Kasi bibigyan ka niya ng power para manampalataya sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ito. Ang Diyos, hindi tayo. Hindi tao ang siyang tumatanggap per se. Okay? Yes, tinatanggap din natin siya, pero mauna muna na siya ang tatanggap sa atin bago natin siya tanggapin sa buhay natin. Kaya't makikita ngayon natin yung negative implication o confession na binigay dito ni Apostol Juan sa chapter 3 na sabi nga darating yung Antichrist at dumating na nga. Yun ang kanyang warning. Kaya sabi niya, kayo'y maging mapag-ingat sapagkat itong mga Antichristong ito, ang kanilang gustong posisyon na hawakan ay ang magturo. Kaya kung kayo ay titingin sa loob ng iglesia, ang titingnan nyo is yung mga nagtuturo sa inyo. Sila ba ay nagtuturo ng tama? Ayon ba sa salita ng Diyos? Tingnan nyo ang kanilang mga buhay kung ito ba ay sang-ayon doon sa sinasad ng salita ng Diyos. Okay? Kaya dito makikita natin na hindi, kumbaga, na kinakabahan si Apostol Juan na baka matanggal siya sa kanyang leadership position. Parang ito nangyayari ngayon kay Cayetano at kay Velasco, nag-aagawan sa leadership position o sa speakership, or yung personality. Hindi po ito kasi sa kay Apostol Juan, baliwala sa kanya ang posisyon na yan. Ang sa kanya is yung ibanghelyo. It is the gospel that is at stake. Okay? Kaya nga sabi, the struggle in the controversy was not against flesh and blood. Okay? Hindi dito sa mga taong ito, but against principalities and powers. Sabi nga ni Apostol Pablo yan sa Ephesians 6:12. Bakit? Itong mga demonyo ay kanilang binulag itong mga taong ito at kanilang kinakasangkapan para sila ngayon ang pumasok sa loob ng iglesia para wasakin ang gawain ng Panginoon, para linlangin ang maraming tao. Kaya nga tayo nag-aaral at nagpapalalim para na sa ganun hindi tayo madala, hindi tayo mabulag, hindi tayo mahila ng mga maling turong ito. Okay? Sapagkat itong mga opponents ni Apostol Juan nung panahon niya is that yung inspirasyon na pinagkukunan ng mga ito ay walang iba kundi si Satanas. It is a satanic inspiration and not a Christ inspiration. Okay? Kaya ganun na lang yung pagbigkas ni Apostol Juan. Dear children, ibig sabihin aking mga minamahal na anak, alam ko naman na dahil sa inyong pakikinig at dahil sa inyong pagpapatibay sa inyong pananampalataya ay kayo'y nanatili at kayo ngayon ay nagtagumpay laban sa mga bulaang mga ngaral na ito. Sapagkat inyong hindi tinanggap ang kanilang mga turo. Bakit? Dahil kayo ay firmly established, sabi nga from God. You are born of God. Okay? And sabi nga, the one who is in them, sa kanila na mga mananampalataya, is greater than the one who is in the world. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, ay sabi nga, hindi ka magagapi ng kaaway. Anumang espiritu meron sila sapagkat magiging matatag ka dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Pero ang mga false teachers, ano ang nasa kanila? Hindi ang Espiritu ni Kristo, kundi ang espiritu ng kadiliman. Kaya sabi nga, sila makikita mo, hindi sila makikipag-fellowship. Ito
itong mga bulang mangangaral, patapos nilang magturo, alis na yan mga yan. Hindi na yan nakikihalubilo sa mga tao. Bakit? Kasi ang kanilang pakay lang ay ang mga bulsa ninyo para makuha lang yung pera at sabay alis na. Lipat na uli sa ibang lugar. Pero sabi nga tayo ng mga mananampalataya, we fellowship. And our fellowship is not just among ourselves, but with the Father and with the Son. Okay? So itong mga bulang mga ngaral, hindi sila marunong magmahal. Ang mahal nila ay ang pera. Mahal nila yung kanilang posisyon, yung kanilang prestige, yung kanilang pagiging leader. Yun ang kanilang pinanghahawakan. Hindi man lang ang ating Panginoon o ang mga iglesia. Baliwala sa kanila. Kaya nga sabi, they are ravaged wolves na talagang lalamunin kayo kapag wala kayo sa pagkalalim sa salita ng Diyos. Ayan. So itong mga bulang mga ngaral na to, sabi nga, they are from the world, and that is why the world loves them. And that's the reason why the world will likewise obey them. Because yung thinking ng mundo, yun yung kanilang itinuturo din. Yung theology na tinuturo ng mga bulaang mga ngaral ay yung theology ng mundo. Kaya napakadali nilang manghatak. So, makikita natin tinutukoy ko rito is that setting ng iglesia ito, ibig sabihin talagang pumapasok talaga sila sa loob ng mga iglesia. Isa pa dyan, yung dito sa Pilipinas, itong pumapasok na G12. Okay? Yung G12 na sinasabi nila. Si Oriel Ballanos. Okay? Yan. Pinakinggan ko minsan yung kanyang turo, sa una parang akala mo, okay Pero pagdating na sa mga huli, yun na, papasukan na ng mga turo na ganito, na wala na talaga sa salita ng Diyos, kundi mga katuruan na ng mundo. Sa umpisa parang napakaganda na kayo magdi-disciple ng 12, pero yung pala yung 12 yun, magdi-disciple din ng kanya-kanyang 12. At ano nangyayari? Nagiging pyramiding, nagiging Ponzi scheme. At yung pala pagdating ng huli, ay kailangan magbigay ng mga pera ang mga ito. At pipilitin pa nitong Ballanos na to na talaga magbigay ng hindi lang hihiyain niya. Gaya nung nangyari sa Dubai nung siya nandun. Kahiya-hiya kayo. Itong kapatid nga sa Pilipinas, nangutang pa sa bangko para lang magbigay. Samantalang kayo, ganito lang, ilang dirhams lang ang binigay ninyo. See? Ganyan sila kalantad magsalita. Lantaran sila. Hindi na sila nahiya sa sarili nila kung anong pinagagawa nila sa harapan pa ng iglesia. And yet, napakarami mga tao, tumatango lang umuo. Bakit? Bulag din sila kasi wala silang hawak sa salita ng Diyos. Wala silang kapit sa salita ng Diyos. Hindi sila nakaangkla sa salita ng Diyos. Kaya madali silang malinlang. Kaya yun ang warning sa atin dito ni Apostol Juan. So napakarami kong binanggit ng mga pangalan. Bakit ko binabanggit? Sapagkat ako bilang pastor, kailangan kong bantayan ang mga tupa, ang mga iglesia, ang iglesia na pinagkatiwala ng Panginoon para na sa ganoon ay hindi sila maligaw. At kung sakali man inyong madaanan ang mga pangalang itong akin nabanggit, ay may pag-iingat kayo. Huwag nyo nang pakinggan kung maaari, kung kayo'y mababaw pa. Kaya kami, inaaral din namin sila para nang sa ganoon alam namin kung anong klase ang turo meron sila. Pero sa inyo, magpakalalim na lang po kayo sa salita ng Diyos at huwag na niyong pakinggan pa
ang mga bagay na yan, baka kayo'y madala pa kung kayo hindi pa tunay na mananampalataya. Pero sabi nga, kung kayo'y tunay na mga tagasunod, you belong to God. Kaya yung sinasabi niyang tayo, ng mga mananampalataya, yung sinasabi ni Apostol Juan dyan sa verse 6, yung we, meaning to say sila na mga tunay na mga mangangaral. Dahil kilala namin ng Diyos at itong Diyos na ito ay pinakilala namin sa inyo, pakinggan nyo kami. Okay? Hindi lang sa mga salita, pero sabi nga, pakinggan nyo mismo yung pinoproklama naming salita na inyong narinig, which was from the beginning. At sabi nga, tingnan nyo rin ang aming mga buhay para makita nyo kung kami nga ba ay sa Diyos o hindi. Kaya nga, he who belongs to God hears what God says. And the reason you do not hear is that you do not belong to God. Yun ang totoo niyan eh. Kaya hindi ka nakakapakinig ay sapagkat hindi ka o hindi mo naintindihan sapagkat hindi ka sa Diyos. Kaya sabi nga pangalawang test para sa pag-discern sa presensya ng Espiritu ng Diyos ay dito nga makikita natin. People confess that first Jesus came in the flesh, and when they hear God speak to them in the gospel of His Son and are obedient to it, then the Spirit of truth has been present and active. So, una, alam natin kung saan galing ang ating Panginoon, sa langit, siya'y bumaba dito sa lupa, at kung ang Ebanghelyo ay ating ipinamalita at ating ngayon tinanggap, ay ating ngayon isasabuhay, sabi nga, then ibig sabihin, ang Ebanghelyo ng Diyos ay nasa sa iyo. Pero yung mga taong nagdi-deny sa Ebanghelyo ng Panginoon, kapag napakinggan nila ang salita ng Diyos, either babaluktutin nila ito, or hindi na lang nila pakikinggan ito, at hindi nila rin i-confess na si Jesus ay nagkatawang tao. At sabi nga, ito ay galing sa spirito ng hindi katotohanan, okay? Ng kamalian, ng kasamaan. So yun ang siyang kumikilos dyan. Yun ang binabanggit dito sa bandang huli. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. So yung una, patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon. Itong pangalawa, sabi nga, patungkol naman sa espiritu ng kadiliman. Kaya't aking mga kapatid, naway tayo'y nagising sa ating pong pagkabulag noong araw, at ngayon mananatili na tayong tapat at magpapalalim para lang sa ganun kung meron tayong makikitang ganito sa loob ng ating iglesia, ay ating kaagad mabibigyan ng babala ang ating mga kapatid. Okay? Para nang sa ganon, wala ni isa sa atin ang mahatak ng mga ganitong klase ng mga bulaang mga ngaral. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Dito po tayo magtatapos.